So welcome back for another video. Sa video na ito, another home credit cash loan na naman worth 150,000 pesos ang ating alamin at ang ating pag-uusapan. So recently lang, nag-upload ako ng video regarding home credit cash loan worth 102,000 pesos, which is the cash loan of my sister. Then nung in-update namin yung monthly income niya and other info niya is nag-refresh po siya. Naging 104,290. Hindi porket nag-reflect dyan sa home credit app natin is yan na yon. So kapag pala nag-update tayo ng mga kailangan natin i-update yan is nagbabago din po pala yung mga amount to loan. This time naman isi-share ko sa inyo yung offer nga ni home credit cash loan na 150,000 pesos. So for your information, this is the maximum credit limit po ni home credit cash loan sa atin. Ito na po yung pinakasagad as of now. Hindi ko alam kung mag-i-increase pa yung credit limit ni cash loan. So mag-update naman sila. And i-update ko naman kayo if ever meron pagbabago dito sa cash loan. This time, I will share with you this cash loan offer nga na worth 150,000. And titingnan po natin kung magkano po yung interest per month nito sa 150,000 pesos and kung ilang months to pay. Just like recently na na-share ko sa inyo yung video. So nag-simulate po tayo ng loan amount dyan, kung ilang percent, kung ganitong amount yung ilo-loan natin, kung magkano po yung interest nito per month kasi iba-iba po kasi yung interest sa atin per individual. So hindi porket magkakaparas tayo ng loan is para-paras tayo ng interest. So, hindi po siya ganun. So, it varies talaga. Depende pa rin talaga yun sa evaluation ni home credit cash loan sa atin. So, yung recently lang na na-upload ko na home credit cash loan worth of 104,000 pesos is iba yung interest niya, iba yung dealing ng interest sa kanya. So, this time naman sa 150,000 pesos, iba rin po yung offer. So, para malaman natin, atin ngayon tong alamin. So, dito sa home credit app dashboard, so makikita agad natin na may offer. So, baba lang natin for more details. So, dito sa my offers, under dyan, is nandiyan si cash loan, si product loan, tsaka si kwarta. So, of course, dito tayo kay cash loan magfo-focus. So, meron ngang offer na 150,000 pesos. So, legit po ito. So, click natin. Then, we need to permit this features na kailangan i-allow daw natin tong mga to para, of course, makapag-proceed tayo. Kasi pag hindi natin i-allow, hindi tayo po makapag-proceed. So, yung click lang natin tong I understand and I want to proceed sa may baba. Then, we need to allow this. So, while using this app, click lang natin yung allow. Ayan, allow natin yung mga yan para, makapag-proceed tayo. Then, after that, so lalabas tong account list. So, I encourage you to read para dito sa mga privacy policy nila para alam nyo rin, para mas maunawaan nyo rin ha. Then, yun, allow ulit natin to, click natin yan, yung green sa baba. Then, allow lang natin. Then, the next one is the SMS logs. So, allow ulit natin to kasi kailangan talaga natin i-allow kasi hindi po tayo makapag-proceed sa next step. So, after this, andito na tayo agad sa cash loan dashboard ni Home Credit na meron nga pong offer na maximum amount of 150,000 and minimum amount of cash loan is 3,000 pesos. Then, meron siyang loan terms na 60 months to pay. Grabe, ang haba. 5 years yun ha. So anyways, meron siyang protection plans which also known as insurance fees. Yun. So meron din siyang loan purpose dito. So dito po sa loan purpose, magpipili lang po tayo ng mga available na choices dito. Wala naman pong maling sagot dito. Papakita ko sa inyo. Ayan siya. So yan, kahit ano dyan, piliin nyo. Then, dito sa baba, may reminder sila na dapat daw meron tayong at least one valid ID with complete home address. So monthly installment po ng 150,000 is 5,968 per month for 60 months to ha. Mamaya kukumputin po natin. Meron tayong monthly na 5,968 pesos times 60 months. So ito yung total. So kung i-minus natin ito sa loan amount natin na 150,000. So ito po yung kikitain nila sa atin, 208,080 pesos. Grabe no, for 5 years to kasi 60 months to pay eh. So anyways, kunin natin yung interest rate per month. Ayan, divide lang natin to. Ayan. Then, divided by 60 months to pay. So, 2.3% po. Mababa yung interest niya. Pero, napakahaba naman, girl. Ang haba nung months to pay. But anyways, palitan natin yung amount. So, sa 100,000 pesos, ayan, 100,000 tayo, try natin para alam nyo lang at may idea kayo. So, sa 100,000 pesos, then 60 months to pay is 4,015 pesos. Palitan natin sa pinakamaagang pagbabayad, 24 months, which is 2 years ha. So, 6,308 a month sa 100,000. So, compute natin, 6,308 times 24 months to pay. Ito yung total. So, i-minus natin yung 100,000. So, 51,000 yung kikitain nila sa atin. Almost half
Diba? 50% din ng iniloan natin sa loob ng 2 years. Then, kunin natin yung interest rate per month para makita natin kung ilang percent. So, yun, 2.14%. Grabe, ang baba, no? 2% lang kung tutuusin. Pero ang haba din, girl, ang haba ng months to pay. Ang laki ng kita nila sa atin, ano? Anyways, palitan ulit natin yung reasonable loan amount, which is 50,000. Medyo dito lang tayo nagkakasundo sa 50,000. So, sa 24 months to pay, meron siyang 3,209 a month. So, compute natin to, ha. So, sa 3,209 times 24 months to pay, so ito yung total. So, i-minus natin yung 50,000 na loan amount natin. So, 27,000 lang and 16 pesos. So, okay na rin. Pero, parang kalahati din, kalahati ng 50,000 yung kita nila sa atin. Anyways, kunin natin yung ulit yung interest rate sa 50,000 for 24 months. Natin 24, ayan, 2.25% ang interest rate per month. So, mababa yung interest pero longer kasi yung loan terms kaya medyo mataas yung kinikita nila sa atin. Anyways, kung 9 months to pay, may 9 months to pay to sa 50,000 may 9 months to pay, which is 6,678 yung monthly niya times 9 months is equal to 60,102 minus 50,000. Okay, 10,000 lang yung interest nila, yung kikita nila sa atin. So, mas advisable ko talaga na mas early yung months na kunin natin kasi mas maliit yung interest nila. Anyways, kunin natin yung interest rate nitong 9 months na to for 50,000. So, 2.24% lang. So, grabe, ang baba. Okay na rin to. Kahit pa paano sa 9 months, okay na yun. Pero, try natin tong 12 months to pay. Sa 50,000, may 5,280 siya na monthly. So, compute ulit natin. So, 5,280 times 12 months o 1 year to pay is equal to 63,360 minus 50,000 na loan amount. So, ito yung kikitain nila sa atin, 13,360 sa loob ng 12 months. Then, kunin natin yung interest rate per month para alam natin kung reasonable din ba yung interest. So, 2.22%. So, kapag tinanggal natin itong protection plan, tingnan nyo magbabago itong monthly installment. Ayan, nagbago siya. So, from 5,280, naging 5,021 per month na lang. So, alaking bagay pag wini-wave natin ito kasi per month din kasi ito eh. So, yun. So, sa 12 months, 5,021 pesos na lang yung monthly niya. So, malaking bagay yung nawala yung 280. Malaking bagay din yun. So, anyway, so lipat natin sa 9 months to pay. Kanina kasi 6,678 ata to. Ngayon 6,400 na lang kasi tinanggal natin yung protection plans, yung insurance fees nila. So, tinanggal natin. Ang laking bagay pag nawala yun. So, anyways, try natin tong ibang amount. Itong 20,000. So, 20,000 na lang para pinaka mas reasonable pag kaya lang natin bayaran. So, sa 20,000, meron siyang available loan terms sa pinakamaaga po is 6 months to pay. So, grabe, 6 months to pay. So, meron siyang monthly installment at 3,691 for 6 months sa 20,000 pesos. So, kukumpitin po natin to. Makita natin. So, yun, 3,691 times 6 months to pay, which is 22,146. So, minus natin yung 20,000 na loan amount. So, ito lang yung kikitain nila sa atin sa loob ng 6 months. So, okay na rin, 2,146 pesos lang sa loob ng 6 months to. So, kunin natin yung interest rate per month. Ayan, and divided by 6 months. So, grabe, 1.78% lang per month sa 6 months. So, napakababa na nito. Is good pa rin talaga. Mababa na po ito. So, maganda. Okay na rin pala talaga si Home Credit. So, depende talaga sa loan terms niya, tsaka sa loan amount niya. Doon lang nagkakatalo eh. So, kapag decidido na po tayong mag-loan dito at mag-apply dito, click lang natin tong loan purpose, fill upan natin yan kahit dyan. Then, mag-green, mag-visible na rin tong apply now. So, for the next step, maghihingi na sila ng mga information, then mga IDs and documents na needed nila. So, again, click the apply now button to proceed. So, na-amaze pa rin talaga ako sa interest rate dito sa Home Credit Cash Loan. So, hindi naman pala talaga siya kalalaan kasi sabi nila, mataas daw yung cash loan interest ni Home Credit. So, as you can see, and kung napanood nyo yung recent video ko about this, I offer nga na 104,000. So, na-discuss ko din yun isa-isa, na himay-himay ko din yung isa-isa kung magkano yung interest. So, nag-average yun ng 2% to 3% lang. While dito sa 150,000 pesos na offer ni Home Credit is nasa 1% to 2% lang. So, ganun siya kababa pala.
So kung mapapansin nyo, sa last part, di ba na-discuss ko doon si 20,000 pesos. So grabe na 1.7 lang yung interest niya per month, then 6 months to pay pa. So hindi pala talaga siya kalalaan. So it varies po kasi per loan amount. So nagdedepende po doon yung interest per loan amount. Tsaka per loan terms kung gaano siya kahaba. I advise po sa inyo na kunin nyo po yung mas maagang offer sa inyo na loan terms. Kung 24 months to pay man yan, yun yung pinakamaaga. Or kung yung 12 months to pay man yan, kung yun yung pinakamaaga, yun yung kunin nyo. And nakita nyo kanina may 9 months to pay. So depende sa loan amount. Meron din 6 months to pay. Yun nga sa 20,000. Grabe no? 6 months to pay. And 1.7% interest lang sa 6 months. So mababa na po yun. Believe me. And napaka-reasonable na po nun. Then na-share ko rin sa previous video ko. Once na nag-cash loan tayo dito, conforme kung anong amount man, kung magkano amount man yan. For example, 50,000 yung kinuha nyo. So meron pa siyang remaining balance, diba? So hindi na po natin yun makukuha or hindi na po siya magre-reflect doon. So one-time cash loan lang po ito. Kung anong amount na kailangan nyo, yun lang po yung ibibigay at hindi nyo na po makukuha yung remaining balance if ever na gusto nyong mag-loan ulit. So just like me, ganun po yung experience ko. And I need to finish paying this cash loan para may offer ako ulit. So hindi po ako yung ongoing yung cash loan, may cash loan offer ulit ako. So wala po akong na-experience na ganun. So yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video tutorial neto. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung may katunan kayo, you can comment down below. Kung may experience kayo regarding home credit cash loan, you can comment down below para mabasa din po yan ng iba. So maraming salamat po. Bago kayo muli sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para updated kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Thank you for watching this video. Bye!